Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw po sa lahat. Tawagin niyo po ako sa pangalang Roy. Lumaki ako sa Maynila at wala akong ni isang karanasan sa kababalagan ng time na to. Kaya naman yung mga kwentong nadidinig ko noon ay baliwala sa akin. Kumbaga, isa ako sa mga hindi naniniwala sa mga kababalagan. Subalit nung naranasan ko po, ay nagbago ang aking paniniwala sa mga bagay na ito. Bumalik po tayo sa taong 1995. Buwan ng Abril. Isang tanghali, pagka-uwi ko sa bahay nagtataka ako kung bakit mayroong mga bagong tsinelas sa tapat ng aming pinto. At inisip ko naman na baka meron kaming bisita. Agad naman akong pumasok sa loob at nakita ko nga itong tiyahin ko at ang aking pinsan. Sa side po sila ng aking nanay. "Oh, nandito na palang anak ko. Halika dito," sabi ng aking ina. Lumapit naman po ako sa aking tiyahin at kinamusta ko naman silang dalawa. Sila po'y matagal na naming hindi nakita. Siguro bata pa ako nung huling bonding namin. "Ba't kayo na pa rito? Meron ba kayong inaasikaso dito sa Manila?" tanong ni nanay at nakikinig lamang ako. "Wala. Nandito kami para ipaalam sa inyo na pumanaw ng aking asawa. Halos lahat ng kamag-anakan niya nandito. Gusto ko ring ipaalam, pati na sa inyo," sagot naman ni Tia. "Ganun ba? Nakakalungkot naman. Kasing edad lang naman natin siya pero ganun talaga ang buhay. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundong ito. Anong plano mo? Gusto mo bang samahan ka namin?" tanong ni nanay kay Tia. "Pwede nyo ba kaming samahan? At pwede rin ba na mananatili kami dito kahit ngayong gabi lang? Babalik din naman kami bukas sa Dueñas, Iloilo," sagot naman ni Tia. "Pwede naman. Gusto mo ngayon? Habang maaga pa," sagot naman ni nanay at sinabihan naman niya ako na samahan ko daw sila. Hindi naman po ako tumanggi at agad po akong nagbihis. Tumungo naman kami sa mga bahay ng mga kamag-anakan ng asawa ni Tia upang ipaalam sa mga ito ang nakakalungkot na balita. Kinumbinsin din po sila ni Tia na sumama sa kanya pabalik sa Iloilo. Pero abala daw mga ito. At nang dahil naman dito, naawa si nanay kay Tia kasi parang wala sa kamag-anak ni Tito na pupunta sa kanyang burol at libing. Kaya naman nagpresenta si nanay na kami daw ay sasama sa kanya pabalik sa Iloilo. Nang sa ganon ay meron siyang katulong doon at ipapakita namin na nakikiramay talaga kami sa kanya. Kaya naman nagpasalamat ito sa amin. Kinabukasan nga, Sir Chris, madaling araw pa lang ay umalis na kami at bumiyaya papuntang Iloilo. Fast forward po tayo. Nang makarating na nga kami sa bahay nila Tia ay nakaburol ng kanyang asawa. At agad naman kaming sinalubong ng dalawa ko pang pinsan na umaasikaso doon habang hindi pa kami nakakarating. Meron naman sila mga kamag-anakan doon pero kakaunti lamang. Sa unang gabi namin ay wala naman po kaming naranasang anumang kababalagan. Tahimik naman ang gabi at meron namang mga nakikiramay na mga kaibigan nila Tia. Sa pangalawang gabi ay nagpuyat na ako kasi gusto ko na makatulong sa lahat ng gawain. At parami ng parami mga nakikiramay. Bandang alas 11 ay tumungo ako sa likod para hugasan ng mga pinggan. Si nanay naman ay abala sa pagluluto ng puto at dinuguan. Marami po kasi nakikiramay.
Bandang 1:00 ng madaling araw ay wala ng gaanong tao. Yung natira ay mga kapitbahay at ilang kamag-anakan na lang. Siguro hindi sila aabot ng 10 maliban sa amin. Hanggang sa napagpasyan kong tumungo na sa banyo para maghakbat kasi matutulog na ako. Puyat na kasi ako at pagkarating ko naman sa kusina ay nakarinig po ako ng huni ng isang ibon. Paulit-ulit lamang at parang palipat-lipat din siya ng pwesto. Nung una ay hindi ko naman pinansin kasi inisip ko na isa lamang itong pangkaraniwang ibon. Gaya nga nasabi ko kanina, nitong mga panahong ito ay wala pa ako masyadong paniniwala sa mga kababalagan. Kaya naman baliwala sa akin to. At habang naliligo ako ay nakaamoy pa ako ng napakabaho. Talagang nakakasuka. Yun bang para bang may nabubulok. Binilisan ko naman kasi hindi ko na kaya at para bang unti-unti akong pinapatay. Wala pang 5 minuto ay tapos na akong maligo at agad akong lumabas na banyo para makapagbihis na sa kwarto namin. Pagkalabas ko ay aking tinukoy kung saan nanggagaling ang mabahong amoy at parang nanggagaling sa likod ng banyo. Sigurado ako kasi dinadala ng hangin ang amoy na galing doon. Hanggang sa napagpasyan kong punta ng likod ng banyo para makita kung ano ang meron doon. At nang marating ko ang likod ay gulat na gulat ako nang makakita po ng isang hayop. Hindi lang talaga ako sigurado kung aso ba ito o pusa kasi madilim. Pero ang sigurado ako ay hindi po ito pangkaraniwan sapagkat ang kanyang ulo ay medyo malaki. Tapos ang kanyang katawan ay payat. Namamasa-masa ang kanyang mga balahibo at parang malagkit po siya. Kaya naman agad akong napasigaw ng nasa malakas na tono kasi ito nga ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganon. Tumakbo ako patungo sa tapat ng bahay at takang-taka silang lahat kung bakit ako natataranta. Agad ko namang sinabi kung ano ang aking nakita at nang dahil naman sa hindi rin sila makapaniwala ay pinuntahan nilang likod ng banyo. Pero wala sila nakita. Sinabi ko naman na bago ako nakaamoy na mabaho ay meron akong narinig na tunog na parang gawa ng isang ibon. Dito na po nagsabi si Natia na baka isang tiktik ang aking narinig sapagkat ito ang unang indikasyon na merong umaaligid na aswang. Dito ko lang din po nalaman na ganun pala talaga kapag merong lamay. Meron talagang umaaligid na aswang at ang kanilang pakay ay ang bangkay. Pwede daw nila itong palitan ng puno ng saging. Kaya naman magmula sa gabing ito ay naging alerto kami. Hindi na po talaga ako makatulog nang dahil sa nakita kong iyon. At nung sumikat ang araw ay dito na po ako naging kampante. At sabi ko meron ng liwanag at hindi na sila magpapakita o magpaparamdam sa akin. Dito na rin po ako dinalaw ng antok kaya naman nakatulog ako nang hindi ko namalayan. Bandang 2:00 ng hapon ay nagising ako nang dahil sa isang masamang panaginip. Nakita ko pulit ang hayop na yon sa panaginip ko. Pero nagsasalita ito. At meron siyang sinasabi. Sabi niya, pakialamero daw ako at pinagbantaan niya ako. Napapatay niya ako kapag hindi ako aalis doon kina Tia. Kinuwento ko naman sa kanilang tungkol sa panaginip kong ito. Pero sabi ni Tia, panaginip lamang daw ito at malabo na mangyari. Nung una syempre, hindi ko na po ito inisip kasi nga panaginip lamang at malabo na magkatotoo. Pero hindi ko lubos na akalain na meron pa akong mararanasan doon. Pagpatak ng 7:00 ng gabi ay nilamig ako at yung init ay lumalabas na sa aking mga mata at ilo. Isa na po itong indikasyon na tatamaan ako ng lagnat at hindi nga po ako nagkamali. Bandang 11:00 ng gabi ay humingi ako ng pahintulot kay nanay at sa aking tiya na mauna na ako matulog sa kwarto. Hinawakan naman ako ni nanay at sabi niya magpahinga lang daw ako at tawagin ko na lang siya kapag meron akong kailangan. Yun nga, makalipas ang mahigit kalahating oras
pakiramdam ko ay nakalutang po ako sa hangin. Yun bang parang dinadala ako sa labas ng bintana? Alam kong nakahiga ako, pero para bang nakalutang ako sa hangin. Ilang beses ko ring minulat ang aking mga mata kasi sinasabi ng aking sarili na merong nakatingin sa akin o nakatingin sa akin kahit na wala naman ako nakikitang ibang tao sa loob ng kwarto. Hanggang sa nakatulog na lamang ako nang hindi ko namalayan ang dahil sa sobrang antok at sama ng pakiramdam. Sa maniwala kayo o hindi, napanaginipan ko po ulit yung hayop na nakita ko sa likod ng banyo. Pero sa mga sandaling ito ay nagibang anyo siya. Sa isang kisap lang ay naging tao ito at nakita ko pa na isa na po siyang matandang lalaki. Nasa tansya ko, nasa 80 pataas ang kanyang edad at bigla daw niya akong sinakal. Parang literal na hindi ako makahinga kasi parang totoong panaginip na ito. Ang lakas po niya. Sa edad niyang iyon, kaya pa niya akong sakalin ng ganun kaigpit. Hanggang sa nawalan daw ako ng malay. Napakadilim. Wala akong makita. Wala akong marinig. Talagang madilim. Sigaw daw ako ng sigaw. Umiiyak na ako. Hindi mapakali. Natataranta. At tumingi ng tulong sa taas-taasan. Makalipas daw ang ilang sandali ay isang liwanag ang aking nakita. At dito na pa ako nagising. Nagising ako na napapaligiran ng mga kamag-anakan ng asawa ni Tia. Nakita ko rin si nanay na umiiyak at ang aking mga pinsan nakita ko rin. Tapos meron pong sumisigaw sa labas ng bahay at meron ding nagdadasal. Yun pala nalaman ko na merong nambubulabog na aswang sa mga sandaling ito. Agad pa akong bumangon at nagtanong kung anong problema at sa mga sandali po na ito ay para bang humihigpit ang aking mga liig na para bang sinakal po talaga at hindi ako masyadong makahinga na maluwag. Kinakailangan ko pang lumangap ng hangin. Dito na po kinuwento ni nanay na nung nakita doon niya ako ay hindi ako mapakali pero nakapikit ang aking mga mata. Paiba-iba daw ako ng posisyon hanggang sa nilapitan na niya ako kasi nakakabahala na daw ang aking sitwasyon. At nung napagtanto niya na nakapikit pa ang aking mga mata ay agad niyang inisip na binabangungot ako. At kung ano daw ang ginagawa ng taong sinasakal sa personal ay ganun din ang aking kalagayan sa mga sandaling ito. Hanggang sa unti-unti daw ako nanghina at kumalma. Yun pala, ito na mga sandali na sumuko na ako at nawalan na ako ng malay. Hanggang sa nakita ni nanay ay hindi na daw ako humihinga. Kaya naman tinawag na niyang lahat ng tao sa labas, kabilang ng aking mga pinsan at si Tia. Dito nila ako sinubukang i-revive, subalit hindi na daw talaga ako tumutugon. Sa maniwala kayo hindi, mahigit 1 oras daw akong walang buhay. Subalit, yung katawan ko ay mainit pa rin. Namumula pa ang aking mga balat at para bang tulog lamang ako sa mga oras na yon. Hanggang sa nakarinig daw sila ng tunog ng isang ibon na ayon sa mga ito ay tik-tik daw. Isang pahiwatig na merong aswang na umaaligin sa mga sandaling ito. Hanggang sa nagsilabasan daw ang ilan sa mga mag-anakan ni Tia at inikot ang buong pakuran. At sabi ng isang matanda, magpatawag daw ng albularyo kasi parang hindi pa daw ako patay. Yung iba naman sa matatanda ay nagdasal nang sa ganun ay maitaboy ang kung ano man ang umaaligid sa amin sa mga sandaling ito. Hanggang sa nagising daw ako at bigla kong minulat ang aking mga mata. At ito na yung mga sandali na narinig ko ang mga sigaw at dasal. Ayon naman silang matanda ay baka nang dahil daw sa nakita ko yung aswang sa likod ng banyo kaya ako binalikan. Ito rin naman ang aking inisip pero natatandaan ko ang itsura ng matandang lalaki sa aking panaginip. Inilarawan ko naman pero hindi daw pamilyar sa kanilang matandang ito. Hanggang sa dumating na nga ang albularyo. Wala naman itong ibang sinabi kundi merong aswang daw na umaligid sa amin at naaamoy niya ito
Hindi lang daw niya matukoy kung saan, basta meron daw. Binigyan naman niya ako ng isang kwintas at sinuot ko naman magmula nung sandaling iyon. At tinuruan niya kami ng mga dapat namin gawin. Dapat meron to talagang gising hanggang sa mailibing si Tito. At matapos ng mga pangyayaring ito, ay nagdoble ingat at alerto kaming lahat. At nagpapasalamat kami na hindi naman nasundan ang karanasan ko ito. Siguro na dahil sa pangontra na bigay sa akin ng albularyo. Nailibing naman po si Tito, pero hindi na pa ako nagkaroon ng karanasan doon kina Tia. Dumating naman itong umaga na babalik na kami sa Maynila. Alas 6 pa lang ay umalis na kami at sumakay sa isang tricycle. At habang nasa biyahe kami, Sir Chris, ay merong nadaanan ng aming tricycle. Isang matandang lalaki na naglalakad papuntang bayan. Meron po siyang hawak na tungkod at isang maliit na timba na sa tingin ko ay merong laman. Kitang-kita ko po ang kanyang muka kasi nasa likod pa ako nakaupo. At sa maniwala kayo hindi, siya po talaga yung matandang nakita ko sa aking panaginip. Yung sumakal sa akin. Kaya agad ko itong sinabi kina Tia. Nataranta ako kasi siya po talaga iyon. At ayon sa mga ito, wala daw silang nakitang matanda na nadaanan namin. Kaya naman talagang nakapagtataka at nagpapasalamat din po ako kasi hindi na rin nasundan ang karanasan namin ito. Maraming salamat po sa binigay niyong oras at maraming salamat sa pagkakataon nito. Hanggang sa muli po, Sir Chris. Araw-araw ako nakikinig dito. More power sa inyong channel. Hanggang sa muli.